Si Jenny, isang dalaga na may 25 taong gulang, ay isang dedikadong nurse. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa pag-aalaga sa mga pasyente at pagbibigay ng suporta sa kanilang mga pamilya. Sa kabila ng kanyang kabataan, mayroon na siyang malalim na kaalaman at karanasan sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho ay nagmumula sa kanyang puso at laging handa siyang magbigay ng kanyang oras at lakas para sa kapakanan ng iba. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa trabaho, hindi pa siya nakakaranas ng pag-ibig. Ang kanyang pagtuon sa kanyang karera ay naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng oras para sa isang relasyon. Ngunit, hindi naman niya ito pinagsisisihan dahil alam niyang ang kanyang pagiging isang nurse ay isang malaking responsibilidad. Sa kanyang puso, naniniwala siya na darating din ang tamang panahon para sa kanya upang makahanap ng isang taong mamahalin at mamahalin siya ng tunay. Isang gabi, pag-uwi ni Jenny galing sa trabaho, sinalubong siya ng kanyang ina na may pag-aalala sa kanyang mga mata. "Anak, magpahinga ka naman kahit kaunti," sabi ng kanyang ina. "Alam kong masipag ka, pero wag mong kalimutan ang iyong kalusugan. Baka magkasakit ka ng sobra." Nag-aalala rin ang kanyang ina na baka tumanda siyang dalaga dahil sa kanyang pagiging dedikado sa kanyang trabaho. "Anak, hindi naman masama ang magkaroon ng kaibigan o karelasyon. Huwag mong hayaang maubos ang iyong panahon sa pagtatrabaho. Tandaan mo na mayroon ka ring karapatan na magmahal at mahalin." Ang mga salita ng kanyang ina ay nagbigay ng inspirasyon kay Jenny na maglaan ng kaunting oras para sa kanyang sarili at sa kanyang personal na buhay. Naisip niya na tama ang kanyang ina at kailangan niyang magbigay ng pansin sa kanyang emosyonal na pangangailangan. Sa kabila ng kanyang pagiging abala, nagpasya siyang maglaan ng oras para sa kanyang sarili at sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, pagdating ni Jenny sa trabaho, naisip niyang sundin ang payo ng kanyang ina. Naisipan niyang ayain ang kanyang kaibigan na si Jessie na mamasyal naman sila sa mall pagkatapos ng kanilang trabaho. Si Jessie ay isang kapwa nurse na kanyang nakilala sa ospital. Madalas silang magkasama sa pag-uusap tungkol sa kanilang mga karanasan sa trabaho at sa kanilang mga personal na buhay. Naisip ni Jenny na magiging masaya ang paglabas nila ni Jessie dahil matagal na rin silang hindi nakakapag-bonding. Plano niyang mag-shopping at kumain sa kanilang paboritong restaurant. Nais niyang magkaroon ng kaunting oras para sa kanyang sarili at para sa kanyang kaibigan. Sa wakas, makakakuha na siya ng pagkakataon na makapagpahinga at makapag-enjoy. Mabilis na lumipas ang oras at natapos na ang kanilang trabaho sa maghapon. Nang marinig ni Jenny ang pag-anunsyo na tapos na ang kanilang shift, napangiti siya. Sa wakas, makakapagpahinga na siya at makakapag-enjoy sa kanyang oras kasama si Jessie. Nang makita niya si Jessie sa labas ng ospital, agad siyang lumapit at binati ito. "Jessie, tara na. Excited na akong mamasyal sa mall," masiglang sabi ni Jenny. Tumango si Jessie at ngumiti. "Sige, tara na. Namiss ko na rin ang mag-shopping at kumain sa labas." Sabay silang naglakad patungo sa parking lot at sumakay sa kotse ni Jenny. Habang nagmamaneho, marami silang napag-usapan tungkol sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga pangarap. Napakasaya nilang dalawa at parang nawala ang lahat ng kanilang pagod at stress. Masaya silang nag-shopping at kumain sa labas. Na-enjoy nila ang bawat sandali ng kanilang pagsasama. Tumawa sila ng tumawa, nagkwentuhan at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang mga buhay. Pero habang tumatagal ang gabi, unti-unting nararamdaman ni Jenny ang pagod. Naisip niya na kailangan na nilang umuwi dahil gabi na rin naman. "Jessie, gabi na pala. Umuwi na tayo," sabi ni Jenny. Tumango si Jessie. "Oo nga, tama ka. Nag-enjoy ako sa paglabas natin. Salamat sa pag-aya, Jenny." Sabay silang naglakad patungo sa parking lot at sumakay sa kotse ni Jenny. Habang nagmamaneho pa uwi, nagpasalamat si Jenny kay Jessie sa pagsama sa kanya. "Salamat, Jessie. Ang saya pala na mag-bonding. Kailangan nating gawin ulit ito."
Ngumiti si Jessie. Oo naman Jenny, anytime. Habang pauwi sila, nasanggi ni Jenny ng kanyang kotse ang isang lalaki na pulubi. Nagulat si Jenny at agad niyang tinapakan ng preno. Bumaba siya ng kotse at tiningnan ng lalaki. Mukhang nasa 27 taong gulang ito at may mga sugat sa kanyang mukha. Ay nako, pasensya na po, sabi ni Jenny. Hindi ko po kayo napansin. Tumingin ang lalaki kay Jenny at nag-aalala ang mukha. Ayos lang po, sanay na po ako, sabi ng lalaki. Sinuri ni Jenny ang lalaki. Mukhang wala naman itong malalang sugat. Sigurado ka bang ayos ka lang? Tanong ni Jenny. Oo naman po, salamat po, sagot ng lalaki. Naisip ni Jenny na mas mabuti nang isama ang lalaki pa uwi at pakainin. Halika, sumama ka na sa amin, papakainin kita, sabi ni Jenny. Nagulat ang lalaki sa alok nito. Talaga po? Tanong ng lalaki. Oo naman, sagot ni Jenny. Tara na. Sumama ang lalaki kay Jenny at sumakay sa kotse. Nagmaneho na siya pa uwi, dala-dala ang lalaki na kanyang nasanggi. Habang nagmamaneho si Jenny pa uwi, kinausap siya ni Jessie. Jenny, sigurado ka ba na iuwi mo siya sa inyo? Tanong ni Jessie. Oo naman, sagot ni Jenny. Mukhang mabait naman siya at tila wala siyang maalala. Kawawa naman kung iiwan natin siyang mag-isa. Tumango si Jessie. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero sana lang hindi siya masama. Ngumiti si Jenny. Huwag kang mag-alala, Jessie. Mabait naman siya. Makikita mo. Napansin ni Jenny na tahimik lang ang lalaki sa likod. Mukhang nahihiya ito. Kamusta ka na? Tanong ni Jenny sa lalaki. Ayos lang po ako, sagot ng lalaki. Salamat po sa inyo. Naisip ni Jenny na kailangan niyang malaman kung ano ang pangalan ng lalaki. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Jenny. Ako po si Mark, sagot ng lalaki. Mark, ako naman si Jenny at ito naman si Jessie. Ngumiti si Mark. Nice to meet you po. Nakarating na sila sa bahay ni Jessie, kaya bumaba na ito at nagpaalam kay Jenny. Sige Jenny, magkita na lang tayo bukas sa ospital, sabi ni Jessie. Salamat ulit sa paghaya. Ngumiti si Jenny. Sige Jessie, ingat ka. Nagmaneho na si Jenny pa uwi. Dala-dala si Mark. Maya-maya pa, nakarating na rin siya sa kanilang bahay. Bumaba siya ng kotse at tinawag ang kanyang ina. Nay, sabi ni Jenny. Lumapit ang kanyang ina at nagtanong. Anak, sino yan? Nay, ito po si Mark. Nakasanggi ko po siya kanina ng kotse ko. Wala po siyang maalala, kaya dinala ko na po siya dito. Paliwanag ni Jenny. Tumingin ang kanyang ina kay Mark. Naku anak, mabuti naman at ligtas ka, sabi ng kanyang ina. Pasok ka na Mark, papakainin ka namin. Ngumiti si Mark. Salamat po. Pumasok na si Mark sa bahay at nagpasalamat ulit kay Jenny. Salamat po sa inyo, sabi ni Mark. Mabait naman ang nanay ni Jenny, bulong ni Mark sa sarili. Naghanda na ng pagkain si Aling Tess, ang ina ni Jenny, para makakain na silang lahat. Habang kumakain sila, hindi nakapagpigil ang mag-ina na kausapin si Mark. Mark, paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Tanong ni Jenny, na puno ng malasakit. Tumigil si Mark sa pagkain at huminga ng malalim. Hindi ko po alam, sabi ni Mark. Wala po akong maalala. Parang bigla na lang akong nagising sa kalye. At wala akong alam kung sino ako o saan ako nanggaling. Napuno ng awa ang puso ni Jenny at Aling Tess sa kwento ni Mark. Talagang mahirap iyon, sabi ni Aling Tess. Pero mabuti at nandito ka ngayon. Nais naming makatulong sa iyo. Ngumiti si Mark kahit na may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. Salamat po. Sobrang saya ko na nandito ako sa inyo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung hindi niyo ako tinulungan. Nagpatuloy ang kanilang pagkain at nagpasya silang magbigay ng suporta kay Mark habang nagkakwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Habang kumakain sila, napag-usapan ng mag-ina kung ano ang gagawin kay Mark. Anak, kawawa naman si Mark, sabi ni Aling Tess. Wala siyang maalala at wala siyang matutuluyan.
Ano sa tingin mo? Ngumiti si Jenny. Nay, alam ko na po. Pwede po muna siyang tumira dito sa atin habang hindi pa niya naaalala ang lahat. Tumango si Aling Tess. Mabuti yan, anak. Mas maganda kung may kasama siya habang naghahanap siya ng mga sagot. Tumingin si Jenny kay Mark. Mark, pwede ka munang tumira dito sa amin habang hindi ka pa nakakaalala. Sabi ni Jenny. Tutulungan ka namin na mahanap ang pamilya mo. Nagningning ang mga mata ni Mark sa tuwa. Talaga po? Tanong ni Mark. Salamat po. Sobrang pasasalamat ko sa inyo. Ngumiti si Jenny at Aling Tess. Walang anuman, Mark. Nandito kami para sa'yo. Sa gabi na iyon, nagpasya si Mark na matulog muna sa sofa. Masaya siya na may mga taong nagmamalasakit sa kanya at nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Kinabukasan, bago pumasok si Jenny sa trabaho, kinausap muna niya si Aling Tess. Nay, ako na po ang bahala kay Mark ngayon. Pupunta na po ako sa trabaho. Sabi ni Jenny. Sige anak, ingat ka. Sagot ni Aling Tess. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Ngumiti si Jenny at hinalikan ng kanyang ina sa pisngi. Sige po, Nay. I love you. Lumabas na si Jenny ng bahay at nagtungo sa kanyang kotse. Bago sumakay, kinausap niya si Mark. Mark, pag-uwi ko mamaya, pupunta tayo sa mall para mamili ng mga damit at mga kailangan mo. Sabi ni Jenny. Sige, sagot ni Mark. Salamat po. Ngumiti si Jenny at sumakay na sa kotse. Habang nagmamaneho papunta sa trabaho, naisip ni Jenny na sana ay makatulong siya kay Mark na mahanap ang kanyang pamilya. Nais niyang maibalik ang alaala ni Mark at maibalik siya sa kanyang normal na buhay. Pagdating ni Jenny sa trabaho, agad niyang hinanap si Jessie. Jessie, halika dito. Tawag ni Jenny. Lumapit si Jessie kay Jenny at nagtanong. Ano yon, Jenny? Alam mo ba, nakakatuwang kwento ang nangyari kagabi. Sabi ni Jenny. Wala pa rin siyang maalala, kaya pinatara muna namin siya sa amin. Napangiti si Jessie. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Sana lang makatulong ka sa kanya na mahanap ang kanyang pamilya. Oo naman, sagot ni Jenny. Gusto kong makatulong. Kawawa naman siya. Wala siyang maalala. Nagkwentuhan pa sila ni Jessie tungkol kay Mark at nagplano na sila kung paano tutulungan si Mark na mahanap ang kanyang pamilya. Natapos ang oras ng trabaho ni Jenny at nagmadali siyang umuwi para makapunta na sila ni Mark sa mall. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi niya maiwasang isipin si Mark. Naisip niya kung ano kaya ang buhay ni Mark bago siya nawala ng alaala. Nais niyang malaman kung sino talaga si Mark at kung ano ang kanyang mga pangarap. Nakarating na sila sa mall at nagsimula ng mamili ng mga damit at iba pang kailangan ni Mark. Habang namimili, may kakaibang naramdaman si Jenny. Parang ang gaan ng loob niya kay Mark. Para bang matagal na silang magkakilala at komportable na siyang kausapin ito. Natapos na silang mamili at napagpasyahan nilang bumili na ng pagkain para sa hapunan. Mark, gusto mo bang mag-order ng pizza? Tanong ni Jenny. Sige po, kahit ano po. Sagot ni Mark. Bumili sila ng pizza at nag-uwi na sa bahay. Pagdating nila, naghihintay na si Aling Tess. Anak, kamusta ang pamimili? Tanong ni Aling Tess. Okay naman po, Nay. May mga damit na po si Mark at may pagkain na rin po tayo. Sagot ni Jenny. Kumain silang tatlo ng masaya at nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Pagkatapos kumain, nagpahinga na sila. Pero si Jenny, kahit sa kabila ng pagiging pulubi ni Mark at kaunting panahon na magkakilala, ay parang may kakaiba na siyang naramdaman kay Mark. Hindi niya maipaliwanag kung ano ito, pero parang may kakaibang koneksyon siya kay Mark. Inisip niya ito hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, dahil day off ni Jenny sa trabaho, nag-almusal silang tatlo ng sabay-sabay. Masaya silang nagkakwentuhan at nagpaplano kung ano ang gagawin nila sa araw na iyon. Pero maya-maya, may hindi inaasahang mga tao na kumatok sa kanilang pinto. Nagtinginan silang tatlo. Nagtaka kung sino ang mga ito. Binuksan ni Aling Tess ang pinto at tinanong, "Sino po kayo?" "Pasensya na,
at nakagambala kami. Sagot ng lalaki. May nakapagsabi sa amin na nakita nila si Jed dito. Nagulat si Jenny at Aling Tess. Jed? Tanong ni Aling Tess. Sino siya? Ang totoo po, ang pangalan niya ay Jed. Paliwanag ng babae sa likod ng lalaki. Matagal na po siyang pinaghahanap ng pamilya niya. Wala po siyang maalala kaya naghahanap kami ng tulong para maibalik siya sa amin. Si Jenny at Aling Tess ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa kanilang nadinig. Jed? Tanong ulit ni Aling Tess, medyo naguguluhan. Hindi po namin kilala ang Jed. Si Mark po ang nakatira dito. Opo, alam po namin. Sagot ng lalaki. Pero ang totoo po, si Mark ang tawag niya sa sarili niya. Ang tunay niyang pangalan ay Jed. Narito po ang litrato niya. Ipinakita ng lalaki ang isang litrato. Nang makita ni Jen ang litrato, nagulat siya. Si Mark pala ay si Jed. Ang lalaking nakatira sa kanila ay ang Jed na matagal nang pinaghahanap ng pamilya niya. Siya nga po, bulalas ni Jenny. Siya nga po ang nakatira sa amin. Tumingin si Aling Tess kay Jenny, nagtataka. Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Aling Tess. Hindi ko rin po alam, Nay. Sagot ni Jenny. Hindi ko po naisip na Jed pala ang pangalan niya. Tumingin ang mga tao kay Jed na nakatingin lang sa kanila. Jed, kami ang mga tauhan ng magulang mo. Sabi ng lalaki. Iuuwi ka namin sa kanila. Tumingin si Jed sa mga tao, nagtataka. Sino po kayo? Tanong ni Jed. Kami ang mga naghahanap sa iyo. Sagot ng babae. Nagpasya sina Jenny at Aling Tess na payagan ng sumama si Jed sa mga tauhan ng kanyang mga magulang. Jed anak, sabi ni Aling Tess. Mark anak, sabi ni Aling Tess. Masaya kaming nakilala ka kahit sandali lang. Sana mahanap mo na ang iyong pamilya. Salamat po sa inyo, sabi ni Jed. Mabait po kayo sa akin. Nagyakapan silang tatlo. Nagpaalam na si Jed sa kanila. Salamat po sa lahat. Hindi ko po makakalimutan ang kabaitan ninyo, sabi niya. Tumingin si Jed kay Jenny. Salamat rin sa pag-aalaga sa akin. Umalis na sina Jed kasama ang mga tauhan ng kanyang mga magulang. Habang umuusad ang sasakyan, natanaw ni Jenny si Jed na nakatingin pabalik at sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos nilang mawala sa paningin, ang bahay ni na Jenny ay naiwang malungkot. Kahit sa sandaling panahon, napamahal na si Mark o Jed pala ang totoo niyang pangalan sa kanila. Naramdaman ni Jenny ang isang puwang sa kanyang puso na parang may nawawalang bahagi. Sana maging maayos ang lahat para sa kanya. Bulong ni Jenny sa sarili habang nag-aalala at umaasang makikita ulit si Jed sa hinaharap. Dumaan ang gabi at kinabukasan ay araw na naman ang trabaho ni Jenny. Habang naglalakad papunta sa kanyang trabaho, hindi niya maiwasang isipin si Jed. Naramdaman niya ang lungkot at pagkawala sa kanyang puso. Nang makarating siya sa opisina, hinanap niya ang kanyang kaibigan na si Jessie. Jessie, may kukwento ko sa iyo, sabi ni Jenny. Nakakatuwa at nakakalungkot. Ikinuwento ni Jenny kay Jessie ang lahat ng nangyari. Habang nagkukwento, hindi niya mapigilang maiyak. Napakabait ni Jed, sabi ni Jenny. Napakasaya namin kasama siya. Malungkot ako dahil umalis siya. Niyakap ni Jessie si Jenny. Alam ko, Jenny, sabi ni Jessie. Pero sana maging masaya siya kasama ang pamilya niya. Lumipas ang ilang linggo mula nang makaalis si Jed. Pero hindi pa rin siya nakakalimutan ni Jenny. Parang may isang bahagi sa kanya na nawala nang umalis si Jed. Lalo na tuwing gabi, naiisip niya ang mga nakakatuwang sandali ng kanilang pinagsamahan. Napapansin din niya na parang nahulog na ang loob niya kay Jed. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaiba siyang nararamdaman para sa kanya. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may espesyal na connection sila. Iniisip niya kung ano kaya ang mangyayari sa kanila kung hindi pa siya umalis. Sana makita niya ulit si Jed balang araw. Isang araw, habang nagkakape sina Jenna at Aling Tess, bigla silang nakarinig ng kotse na pumarada
sa kanilang labas. Kumatok ang isang tao sa pinto. Binuksan naman ni Jenny ang pinto at nagulat siya nang makita si Jed. Hindi na siya pulubi, kundi nakasuot siya ng mamahaling suit at magarang damit. Jed? Bulalas ni Jenny. Ikaw ba yan? Tumingin si Jed kay Jenny at ngumiti. Pasok ka, Jed, sabi ni Jenny. Bahagyang naguguluhan pero masaya na nakita niya ulit ang binata. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakasuot ng ganito? Mahaba ang kwento, Jenny. Sagot ni Jed habang papasok sa bahay. Pero kailangan mo itong malaman. Naupo si Jed sa sopa at nagsimula ng magkwento. Naaksidente ako. Panimula niya. Isang malubhang aksidente. Nawala ang lahat ng alaala ko. Hindi ko alam kung sino ako, saan ako nanggaling, o kung bakit ako nasa lugar na iyon. Saan ka ba na-aksidente? Tanong ni Jenny, nag-aalala. Sa isang liblib na lugar. Sagot ni Jed. Hindi ko alam kung saan eksaktong lugar. Wala akong maalala. Paano ka nakarating dito? Tanong ni Jenny. Nakatagpo ako ng mga tao. Sagot ni Jed. Tinulungan nila ako. Sinabi nila na ako raw ay anak ng mayamang pamilya. Nang makalimot ako, nagtrabaho ako bilang pulubi para mabuhay. Pero hindi ko alam kung totoo ang sinasabi nila. Pero bakit ka nakasuot ng ganito ngayon? Tanong ni Jenny. Nahanap na ako ng pamilya ko. Sagot ni Jed. Nalaman nila na ako ang nawawalang anak nila. Ngayon, nakabalik na ako sa tunay kong buhay. Pero Jed, sabi ni Jenny, hindi mo ba naaalala ang mga nangyari sa atin? Tumingin si Jed kay Jenny at nag-isip ng sandali. Jenny, sabi niya, hindi ko alam. Parang may nararamdaman akong kakaiba sa'yo. Pero hindi ko may paliwanag. Parang may nakalimutan ako. Jed, sana maalala mo ang lahat. Sana hindi mo na makalimutan ang mga nangyari sa atin. Sabi ni Jenny. Nagyakapan si Jenny at Jed. Napagtanto ni Jenny na kahit nawala ang alaala ni Jed, ang nararamdaman niya para sa kanya ay naroon pa rin. Sana magkaroon ng pagkakataon na magkasama ulit sila at sana maalala ni Jed ang lahat. Jenny, sabi ni Jed habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Jenny. Alam kong hindi mo alam kung ano ang nangyayari, pero kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Ang dahilan kung bakit ako bumalik dito ay para magpasalamat sa lahat ng tulong na ginawa mo noong pulubi pa ako. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo at ang pagtanggap mo sa akin kahit wala akong maalala. Pero higit pa doon, gusto kong sabihin sa iyo na mula noong dumating ako sa bahay niyo, may nararamdaman akong kakaiba para sa iyo. Hindi ko alam kung ano ito, pero parang may espesyal na connection tayo. Gusto kong ligawan ka, Jenny. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Nagulat si Jenny sa sinabi ni Jed. Napaisip siya ng malalim. Hindi niya inaasahan na liligawan siya ni Jed. Maraming gumugulo sa kanyang isipan. Ang pagiging pulubi ni Jed, ang pagkawala ng kanyang alaala, at ang biglaang pagbabago sa kanyang buhay. Pero hindi niya maitatanggi na may nararamdaman din siya para kay Jed. Ang kabaitan at pagiging mapagmahal ni Jed ay nagpatibok sa kanyang puso. Sa huli, napapayag din siya ni Jed. Sige Jed, sabi ni Jenny. Aling Tess, sabi ni Jed habang nakangiti. Gusto ko pong humingi ng permiso sa inyo. Liligawan ko po si Jenny. Tumingin si Aling Tess kay Jed at ngumiti. Alam mo Jed, sabi ni Aling Tess, napakabait mo kay Jenny noong pulubi ka pa. Alam kong mahal mo siya, kaya sigurado akong magiging mabuting lalaki ka para sa kanya. Tumango si Jed. Opo Aling Tess, pangako ko pong aalagaan ko po siya ng mabuti. Nagpaalam si Jed para umuwi at sinabi niyang babalik na lang siya sa susunod na araw. Mag-iingat ka Jed, sabi ni Jenny habang nakangiti. Pagkatapos umalis ni Jed, agad na tinawagan ni Jenny si Jessie, ang kanyang matalik na kaibigan. Jessie, kailangan kong ibalita sa iyo ang nangyari, sabi ni Jenny, punong-puno ng saya. Tuwang-tuwa siya habang kinukwento kay Jessie ang panliligaw ni Jed. Alam mo ba Jessie, nagsabi siya na gusto niya akong ligawan. Wow, ang ganda naman nun, sagot ni Jessie. Sana maging masaya ka Jenny. Ikwento mo sa akin ang lahat. Masayang nagpatuloy ang kwentuhan nila
puno ng mga pag-asa para sa hinaharap. Isang araw, napagpasyahan ni Jed na sunduin si Jenny sa kanilang bahay upang yayain ito na kumain sa labas. Excited si Jenny habang nag-aayos. Alam niyang espesyal ang araw na iyon. Pagdating ni Jed, ngumiti siya at sabik na nagtanong, "Handa ka na ba, Jenny?" "Oo, handa na," sagot ni Jenny habang lumalabas ng bahay. Habang kumakain sila sa isang magandang restaurant, masaya silang nag-usap at nagtawanan. Bigla, hinawakan ni Jenny ang kamay ni Jed at sa mga mata nito, nandoon ang sinseridad at ligaya. "Jed," sabi niya, "matagal ko nang gustong sabihin ito." "Oo, gusto ko ang relasyon natin." Ibinigay na niya ang matamis niyang oo kay Jed na puno ng pag-asa at pagmamahal. Nagpasya si Jed na ipakilala si Jenny sa kanyang mga magulang kinabukasan. Alam niyang mahalaga ito, hindi lamang para kay Jenny, kundi para sa kanyang pamilya. Ngunit hindi lang si Jenny ang nais niyang isama. Gusto rin niyang dalhin si Aling Tess, ang ina ni Jenny. "Kailangan kong humingi ng permiso kay Aling Tess," isip niya, "dahil gusto ko sanang hingi ng kamay ni Jenny at pakasalan siya." Sa kabila ng kanyang mga plano, ramdam ni Jed ang saya at kaba. "Sana maging masaya sila sa desisyon ko," bulong niya sa sarili. Nagplano siya ng isang magandang hapunan kasama ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Jenny, kung saan sana'y maipahayag ang kanyang intensyon. Handang-handa na siya para sa susunod na hakbang sa kanilang relasyon. Pagdating ni Jenny at Aling Tess sa bahay ni Jed, manghang-mangha sila sa laki at ganda ng bahay. "Wow, Jed, ang ganda ng bahay niyo," sabi ni Jenny habang pinagmamasdan ang magarbong dekorasyon at malalawak na espasyo. "Hindi ko akalain na ganito kalaki," dagdag pa ni Aling Tess na tila naguguluhan sa yaman ng pamilya ni Jed. Sa pagkainan, ipinakilala na ni Jed ang kanyang mga magulang kay Jen at Aling Tess. "Ma, Pa, ito po si Jenny at ito naman po si Aling Tess, ang ina ni Jenny," sabi ni Jed, puno ng pride. "Masaya akong makilala kayo," sabi ni Jenny habang nakangiti. "Salamat po sa pag-anyaya sa amin." Ang magulang ni Jed ay ngumiti at nagbigay ng mainit na pagtanggap. Nagpatunay na handa silang tanggapin si Jenny sa kanilang pamilya. "Jenny, Aling Tess," sabi ng ina ni Jed, "maraming salamat sa pag-aalaga kay Jed. Noong nasa lansangan pa siya, hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. At nagpapasalamat kami na may mga taong tumulong sa kanya." Tumango ang ama ni Jed. "Oo, napakabuti niyo sa kanya. Napakaswerte ni Jed na nakilala niya kayo." Nagkatinginan si Jenny at Aling Tess at parehong nakaramdam ng kagalakan sa pagkilala ng mga magulang ni Jed. Maya-maya, habang nakain sila, nagpasya na si Jed na hingin ang kamay ni Jenny. Lumuhod siya at nagsalita. "Jenny, mahal na mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Papayag ka bang pakasalan kita?" Nanginig ang kamay ni Jenny at nagsimula ng tumulo ang kanyang mga luha. "Oo, Jed," bulong niya. "Oo, gusto kong pakasalan ka." Nagpalakpakan ang mga magulang ni Jed at nagyakapan ang dalawa, puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang magandang kinabukasan. Dumating ang araw ng kasal. Punong-puno ng saya at kagalakan ng simbahan. Nandoon ang lahat ng mga kaibigan at kamag-anak ni Jenny at Jed. Handa na sila upang masaksihan ang pag-iibigan ng dalawa. Matapos ang seremonya, nagpakasal na ang dalawa at puno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Nagdesisyon silang magsama sa bahay na binili ni Jed. Isinama na nila si Aling Tess para hindi ito maiwan na mag-isa. Si Jessie naman ay naging masaya para sa kaibigan na si Jenny. At si Jenny at Jed ay namuhay ng masaya at maligaya. Nagnanais na magkaroon ng anak sa mga susunod na panahon para magtuloy ng masayang pamilya. Ang kanilang pagmamahalan ay patunay na ang pag-ibig ay walang hangganan at ang mga pangarap ay maaaring matupad kung may pananalig at pagtitiwala sa isa't isa.